May pasabog sina Nanay Christy Fermin, sa kanilang vlog na in-upload sa kanilang YouTube channel nitong Lunes, alas 4 ng hapon. Tungkol ito sa mga magulang ni Sara Labati na sina Ginang Esther Labati at Ginoong Abdel Labati. Base sa kwento ni Nay Christy, ay taga Geneva, Switzerland ang mga magulang ni Sara, kung saan nagtrabaho ang ina nito. Ang mga Pinoy po tanggapin natin para po tayong mga talbos ng kamote. Kahit saan tayo itapos ituldos, itusok mo lang tubo at nagkakalaman bunga, bungad ng host ng SNN. Pagpapatuloy ni Nay Christy, si Sara Labati po at ang kanyang pamilya ay naninirahan sa Geneva, Switzerland. Ang dami-dami pong Pilipino sa bansang ito. Marami kaming taga-subaybay talaga na nagpaparating sa amin tungkol sa mga Pilipino sa Geneva, Switzerland. Naku, heto na, ito yung mga kwentong dumating na hindi natin hiningi, pero kusa, sabi ni Romel Chica. Nabanggit ni Nay Christy na nakikisahog daw ang mga kababayang Pinoy lalo na sa kwentong showbiz. At totoo naman ito, dahil mga kaanak din namin ay marami ring chika tungkol sa mga kababayang Filipino, na nakikita nila roon kapag nagbabakasyon. Going back to Nay Christy, lalo na po sa hiwalayang Richard Gutierrez at Sara Labati at ang pakikisahog ng kani-kanilang pamilya tungkol sa hiwalayan. Ang una po naming tatalakayin ay yung kay Aling Esther at ang ama ni Sara na si Abdel, sambit ni Nay Christy. Kapag umuwi sa Pilipinas pala ang pamilya ni Sara Labati, ay sagot pala ni Sara ang mga pamasahe, say ni Romel Chica. Dagdag ni Nay Christy, at ang gusto ay business class sa eroplano. E saan kukunin yun? Sagot ni Romel Chica, kanino pa ba, alam naman nating walang trabaho si Sara Labati. So ito ay manggagaling sa pocket ni Richard. Sa mga ilang balitang lumabas ay sinabi ng ina ni Sara, na ang ginagastos daw nila ay mula sa pensyon niya sa Geneva, Switzerland, na ipinakita rin ang Instagram post ni Ginang Esther kasama ang asawang si Ginoong Abdel, aniya, lunch at BGC, we're happy spending the good time and spending my pension from Switzerland. State pension daw ang tawag sabi ni Nay Christy, ito po ang tawag sa mga tinatanggap ng ating mga kababayan na OFW, Overseas Filipino Worker, dahil ang dakilang ina po ni Sara Labati, ay dating kasambahay. Hindi po namin minamaliit ang mga OFW, ang pagsaludo po namin sa kanila triple, maraming beses dahil sila po ay mga taong nagtatrabaho at talagang nagsisikap, para sa kanilang mga pamilya. Kasambahay po si Aling Esther sa Geneva, Switzerland, at ang kanyang state pension na tinatanggap ay hindi raw po ganun kalakihan, sabi pa ng veteran showbiz columnist. At saka binanggit ni Nay Christy ang kwento sa kanila ng mga kababayang mga Pinoy sa Geneva, na kilalang kilala ang pamilya ni Sara. Marami po kaming kaibigan dyan na nagkukwento, na hindi kagandahan ang imahe ng mga Labati, panimula ni Nanay Christy tungkol sa magulang ng mama ni Zion at Kai. At kaya nagkwento sa SNN host ang kababayang Pinoy sa Geneva, ay hindi raw kasi sila makatiis sa pakikialam ng magulang ni Sara sa hiwalayan nila ni Richard. Ito ang pinakamatindi, ang pasabog na sinasabi ko, ang kwentong ito, ay maaaring pabulaanan ni Mang Abdel at ni Aling Esther. Ito po ay personal ninyong buhay, pero kapag ganito po na kayo ay sumasawsaw o nakikihalo sa kwento na hindi naman dapat ninyo panghimasukan, pati po ang mga buhay ninyo ay makakalkal, pahayag ni Nay Christy. Base sa kwento ni Nay Christy ang kumakalat na usapan sa Geneva, Switzerland sa Pinoy community, na ito pong si Aling Esther at Mang Abdel ay matagal nang hindi nagkakaunawaan, dahil kinarelasyon daw ni Mang Abdel ang mismong pamangkin ni Aling Esther na pinsan ni Sara Labati, na doon din nagtatrabaho sa Geneva. Saad pa ni Nay Christy, kahit daw sa harapan ng mga apo nilang sina Zion at Kai ay nag-aaway ang magulang ni Sara. Dagdag pa ni Romel Chica, na walang pinipiling lugar ang mag-asawa kapag nag-aaway, lalo na ang insidente sa supermarket kung saan nagbatuhan daw ng delata ang mag-asawa. Kaya ang iskandalong ginawa nila ay hindi na itago, syempre ang daming Pilipino doon.